Kung fan ka ng Gilas, kailangan mong malaman to dahil malaking problema ito sa next game nila. May isang dahilan kung bakit sobrang fit si Abando sa system ng Gilas. What's up mga ka-hecklers? Sa previous episode, inilabas ko na ang aking personal 13-man Gilas lineup. Disclaimer lang po, pwedeng magtaas ng kilay at tumaas ang BP. Eto nga sila, si Brownlee, KQ, Malonzo kapalit ni Carl Tamayo, si Kai, Junmar, AJ Edu, QMB, Scotty, St. Dwight, si CJ, si Calvin Optana, kapalit ni Chris Newsome kontra New Zealand, ang Australian kalaban, si Juan Gomez de Liano, at eto nga, Renz Abando, yes siya nga, sa Gilas mga ka-hecklers. Sa episode na ito, sasagutin natin ang tanong na mas madalas pang itanong kaysa anong ulam? Bakit si Renz Abando ang pinili ko kahit wala naman siya sa Gilas ngayon? Marami ang naguguluhan, nalilito at medyo nasasaktan. Kung magaling si Renz Abando, hindi bakit wala siya sa Gilas? Tapos may next level na tanong pa, grabe ka naman. Bakit siya bang pipiliin mo kaysa kay na RJ Barrientos, Jordan Heading at Ray Parks Jr.? Relax lang mga ka-hecklers. Unahin natin ang pinakadiretsong sagot. Bakit nga ba wala si Renz Abando sa Gilas ngayon? Hindi ito usapang kulang sa talent, hindi rin ito may favoritism. Ang totoong sagot, timing, sistema, availability, tatlong salitang mas brutal pa sa full court press. Ganun kasimple, pero ganun kasakit. Hindi siya tinanggal dahil mahina, hindi rin dahil kulang sa puso. Tinanggal siya kasi hindi siya handa sa eksaktong oras na kailangan. Masakit pakinggan, pero ganun talaga ang basketball. Bensan late ka lang ng konti, upo ka muna. So ang tanong ngayon, mga ka-hecklers, bakit siya pa rin ang pipiliin ko? Dito na nagiging maanghang ang usapan. Sagot ko, si Renz Abando ay isang certified impact changer. Yung tipo ng player na pag pumasok sa court, biglang may mangyayari kahit hindi mo pa alam kung ano yun. Kung may isang bagay si Abando na hindi mo basta makikita sa iba, ito yun, explosiveness, on-ball defense, chaos sa passing lanes, momentum plays. At ito ang parteng kadalasang binabypass ng iba mga ka-hecklers. Hindi lahat ng laban pare-pareho ang recipe. Hindi ito instant noodles na isang timpla lang, tapos na. May mga laro na hindi mo kailangan ng extra shooter. Kailangan mo ng disruptor. At pag dumating ng araw na yon, siguradong may maririnig kang sasabihin ng lahat. Ay, buti na lang, andyan si Abando. Ngayon, may magtatanong, bakit importante ang rebounding at shot blocking ni Abando? Bali dyan mga ka-hecklers. At tama lang na i-highlight natin yan. May mga bagay na ginagawa si Abando na hindi kayang gawin ng karamihan sa guards at wings ng Gilas pool, lalo na kontra sa matatangkad na kalaban. Yung tipong guard ka, pero ikaw yung nagre-rebound. Wing ka, pero ikaw yung nag-shot block. Maliit sa papel, pero malaki ang problemang binibigay sa mga kalaban. At minsan, yun mismo ang nagpapanalo ng laro. Kaya nakikita mo siyang kumukuha ng rebounds laban sa 6'6", 6'8 players. Nagbablock o nag-aalter ng tira mula sa likod o rotations, hindi yung harapan lang na bahala na defense. Ang guard na marunong mag-rebound at mag-block, hindi yan bonus skill. FIBA weapon yan. Hindi man yan laging sumisigaw sa box score, sumisigaw yan sa film. Ang tanong talaga ay ito, sino ang may pinakamaliit na tsansang matarget o ma-overpower sa loob ng 40 minutes? At ang sagot, si Abando. Ganito manalo ang Australia at New Zealand, hindi sila flashy. Yung 2 to 3 extra possessions kada half na yan, dyan nagsisimula ang blowout. Oo, aminado tayo. May mga mas swabe talaga sa shooting at playmaking. Tama kayo dyan, walang denial phase. RJ, mas malino sa playmaking. Heading at Parks Jr., mas pulido sa shooting. So far facts lang mga ka-hecklers. Pero ito na ang follow-up question. Makakakuha ba sila ng malinis na tira laban sa mga elite defense ng mas malalaking guards? Madalas ang sagot ay hindi. Samantalang si Abando, hindi kailangang tumakbo ang opensa para sa kanya. Hindi siya humingi ng bola. Siya ang naghahanap ng gulo. Disruptor nga. May ambag kahit kaunti ang touches. Isang cut, isang rebound, isang steal. Biglang may impact na. Bakit hindi ang iba kung isa lang ang pipiliin? Oo, RJ Barrientos, elite IQ. Utak pang coach, legit talaga. Pero kontra sa mas malalaking guards, madalas siyang nagiging target sa depensa. Hindi dahil mahina, kundi dahil physics is real. Jordan Heading, malaking tulong kapag guminit. Pag pumasok, ang saya panurin. Pero situational, hindi araw-araw fiesta. Ray Parks Jr., may scoring, may experience, may pangalan. Pero kailangan ng bola para maging effective. Bottom line mga ka-hecklers,
Mas may saysayang pipiliin mo ang kaya ng magambag agad. At alam na natin kung sino yon. Si Renzo Bando, ang pinaka-versatile at pinaka-FIBA ready. Hindi lang pwedeng sa FIBA, pang FIBA talaga. May actual FIBA World Cup experience. Kahit hindi hawak ang bola, may ambag pa rin sa depensa, steals, cuts, rebounds. Kaya kay Renzo Bando ako, walang extension, walang bonus round, final na ito.